Speaking of masaya, may tao bang ayaw sumaya? Siguradong lahat tayo ay gustong sumaya, di ba? At para maging tunay na masaya, dapat tanggalin natin ang mga negatibong habits sa buhay natin. Sa video ito, malalaman natin kung ano ang 8 habits na kailangan nating tanggalin sa buhay natin. Number 1, sobrang gawain. Tandaan mo, isa lang ang katawan mo. Hindi mo kayang pagsabayin ang lahat ng gawain. Sa lahat ng aspekto ng buhay, sinasabi sa atin na dapat tayong maging mas magaling. Dapat tayong mag-improve. Dapat tayong magtakda ng mas matataas na goal at matagumpay. Ang hirap kapag palaging pressured dahil sa sobrang trabaho at paggala sa mga barkada, dahil sa mga smartphone, marami ang nagpupuyat. Alam mong masama ang pagpupuyat, pero yun ang iyong ginagawa. Madalas na nauuwi ang ganyang lifestyle sa burnout. Pinasisigla tayo ng Biblia na maging masipag. Basahin natin ang Roma 12:11. Maging masipag kayo, hindi tamad. Pero hindi nito inirerekomenda na sagarin mo ang sarili mo hanggang sa maapektuhan ang lahat ng bagay sa buhay mo. Kasali na ang kalusugan mo. Tama ang sabi ng Ecclesiastes 9:4. Dahil ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa sa patay na leon. Kapag pinipilit mong gawin ang higit sa talagang kaya mo, baka maisip mong kasing lakas ka ng leon. Pero di magtatagal, mabiburnout ka at masisira ang kalusugan mo. Kaya dapat unahin mo ang mahalagang gawain. Ano ba ang importanteng gagawin mo ngayon? Yun lang muna. Tandaan mo ang kasabihan na Rome wasn't built in a day. Ibig sabihin, hindi mo matatapos ang lahat ng gawain mo kung pagsasabayin mo ito. Robot nga ay nasisira. Ikaw pa kaya? Paano ka maging tunay na masaya kung pagod ka na sa buhay mo? Number 2, umuo sa lahat ng bagay. Hindi ka dapat umuo sa lahat ng request, sa lahat ng demand, sa lahat ng ipapagawa sa'yo. Matuto ka namang tumanggi. Sinasabi ng Kawikaan 11:2, ang karunungan ay nasa mga mapagpakumbaba. Alam ng isang taong mahinhin o mapagpakumbaba ang kanyang mga limitasyon at hindi siya tumatanggap ng mas maraming atas kaysa sa kaya niyang gawin. Ang pinakamalamang na ma-burnout ay ang taong hindi marunong tumanggi at pinipilit gawin ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Hindi yun kapakumbabaan. Sa bandang huli, mababurnout ka. Tandaan mo, hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Kaya wag kang people pleaser. Masarap naman gawin ang lahat ng bagay, lalo na kung pinupuri ang kasipagan natin. Pero may kapalit din yon, ang kalusugan mo. Pero hindi rin naman masama ang tumanggi. Ibig sabihin lang nun na pinapahalagahan mo ang iyong oras, ang iyong lakas, at mental health. At alam mo ba na ang oras, lakas, at mental health mo ay sangkap yan ng tunay na kaligayahan? Kapag apektado na ang isa dyan, magiging miserable na ang buhay mo. Kaya mula ngayon, matuto ka ng tumanggi. Tanggapin mo lang ang mga bagay na talagang dapat gawin at mahalaga sa'yo. Number 3, binaliwala mo ang iyong katawan. Sa sobrang halaga ng ating katawan, tinawag pa nga ito ni Apostol Pablo na dwelling house. Gaya ng bahay, ang ating katawan ay nangangailangan din ng tamang pag-aalaga. Ang tanong, pinahahalagahan mo ba ang katawan mo? Dapat lang, dahil ang katawan ng tao ay tunay na obra maestra sa lahat ng mga nilikha sa lupa. Aminin ko, noong mga nakaraang taon, palagi kong inuuna ang ibang tao. Palagi kong inaatupag ang trabaho ko. Palagi kong sinasabayan ang mga kaibigan ko. Wala na akong panahon sa sarili ko. Pinagsisisihan ko yon. Akala ko kasi na yun ang tamang gawin. Pero na-stress ako. Pero nagpapasalamat ako sa stress kong yon. Dahil na-realize ko sa oras na yon, kung hindi ko alagaan ang sarili ko, hindi ko kayang alagaan ang mga mahal ko sa buhay. Kaya binago ko ang aking habit. Inuuna ko ng aking sarili. Pero hindi naman sa punto na naging makasarili na ako. Balanse lang naman. At doon nagbago ang takbo ng aking buhay. Napakahalaga ng iyong katawan. Hindi ka magtatagumpay kung wala kang lakas. Hindi ka sasaya kung palagi mong inuuna ang kagustuhan ng iba. Number 4, kinimkim mo ang galit. Normal lang naman masaktan. Normal lang din na may nagawa tayong mali sa iba. Hindi naman tayo perpekto. Ngunit tama bang kimkimin mo ang sama ng loob? Aminin ko, mahirap magpayo na bitawan mo ang galit. Kasi alam kong hindi ito madaling gawin. Mahirap patawarin ang taong nakasakit sa atin. Kaya lang, iniutos sa atin ng Diyos na ibigin natin ang isa't isa. Para mabitawan natin ang galit, pag-usapan natin ang 3 simulain sa Biblia. Una, alam ng ating Ama sa Langit ang lahat ng bagay. Nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari.
pati na ang kawalang katarungang nararanasan natin at ang pagdurusang dulot nito. Ikalawa, ang pagpapatawad ay hindi pagkukonsinti. Kapag pinapatawad natin ang mga nakagawa sa atin ng mali, hindi ibig sabihin nito na minamaliit natin o ipinagmamatuwid, ipinagdadahilan o kinukonsinti natin ang ginawa nila. Tandaan mo, hindi kailanman sinasang-ayunan ng Diyos ang kasalanan, pero pinapatawad niya ito kung may basihan. Kapag hinihimok tayo ng Diyos na magpatawad, hinihiling niyang tularan natin siya. Hindi siya naghihinanakit magpakailanman. Ikatlo, tayo rin ang nakikinabang kapag hindi tayo nagkikimkim ng sama ng loob. Habang nagkikimkim tayo ng sama ng loob, kahit maliit na bagay lang ang dahilan, lalo tayong nasasaktan. Kaya hinihimok tayo ng Diyos na kalimutan ang sama ng loob. Paano ka sasaya kung bitbit mo ang bigat sa dibdib mo? Number 5, ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba. Noong mga nagdaang taon, ginawa mo na ito. Sana ngayong taon na ito, buong taon, ay huwag mo nang ikumpara ang sarili mo sa iba. Basahin natin ang Galatia 6:4. Kundi suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga pagkilos. Sa gayon, magsasaya siya dahil sa mga nagawa niya at hindi dahil ikinumpara niya ang sarili niya sa ibang tao. Tingnan mo ang iyong sarili gaya ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Matutulungan ka nito na pahalagahan ang iyong sarili. Sinusukat ng Diyos ang halaga mo, hindi sa pamamagitan ng paghahambing sa iyo sa iba, kundi sa pamamagitan ng pag-alam sa laman ng iyong puso. O di ba? Diyos nga ay hindi ka ikinukumpara sa iba. Ikaw pa kaya? Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa iba, pwede kang maging mayabang o di kontento, kaya maging mahinhin o mapagpakumbaba at tanggapin na hindi ka magiging angat sa lahat ng bagay. Bahala na kung ano ang meron sa iba na wala ka. Nakakapagod magkumpara at hindi mo na mapapansin ang mga nakamit mo sa buhay dahil sa iba ka na nakapokus. Sinasaktan mo lang ang iyong sarili at nawala pa ang kaligayahan mo. Start focusing on your own growth and celebrate your own victory kahit maliit pa yan. Number 6, nakapokus ka sa kahapon at bukas. Kung hindi ka makamove on sa nakaraan mo, hindi ka magiging masaya. Mas lalong hindi ka sasaya kung nag-iisip ka palagi kung ano ang mangyayari bukas. Ano ang mangyayari kung nakapokus ka ngayon? Masaya ka. Paano ko nasabi? Alalahanin mo yung mga araw na masaya kang kasama ang mahal mo. Noong kayo lang dalawa, masaya kayo sa panahong yon, di ba? Bakit? Kasi wala kayong ibang iniisip kundi sa araw na yun lang. Wala kayong naiisip na problema sa hinaharap. Wala kayong pake sa mga nagdaan. Ang iniisip lang ninyo ay ang pagsasama ninyong dalawa sa mismong araw na yon. Walang negatibong tumatakbo sa isipan mo. You just felt amazing. Pero hindi lang ito sa may jowa. Pwede rin maranasan ang kagalakang ito sa mga lugar na pinuntahan mo. Sa pag-ehersisyo, sa pagbabasa ng paborito mong libro. There was something common at all these times. What is it? Your mind wasn't thinking, analyzing, or going over the events of the past. All it was doing was just being in the present. That's what made them the most pleasurable experiences. Para saan pa ang pag-iisip sa nakaraan? Hindi mo naman yun mababago. Para saan pa ang pag-iisip sa hinaharap? Hindi mo naman kontrolado ang maaaring mangyari. Hindi mo mahuhulaan. Living in the present is key to happiness. It allows you to fully appreciate and enjoy what's happening in your life at this very moment. Number 7, naniniwala ka na may kulang sa'yo. Sana'y matanggal mo na sa isipan mo na hindi ka sapat. Alam kong madalas mong naririnig sa ulo mo na hindi ka sapat, hindi ka magaling, hindi ka matalino, hindi ka talintado. Yan ang tinatawag nating negative self-talk. Palagi mo yung maririnig kung wala kang tiwala sa sarili mo. Mas lalong lalakas ang negatibong boses na yan kung papaniwalaan mo na. Hindi mo ba alam na mga naririnig mong boses galing sa ulo mo ay hindi totoo? Boses yan ng takot mo. Boses yan ng insecurities mo. Sa oras na maririnig mo ang hindi ka sapat sa ulo mo, isipin mo ang mga bagay na nakamit mo sa buhay. Talaga bang hindi ka sapat? Talaga bang hindi ka magaling? Bakit may nakamit ka? Di ba? Kaya hindi mo dapat paniwalaan ang negatibong boses na yan. Dahil yan ang magiging hadlang sa buhay mo. You are more than enough, just as you are. And the sooner you believe that, the happier you'll be. Number 8, ang dami mong kondisyon. Magiging masaya ako kapag nagkaasawa ako at nagkaanak. Magiging masaya ako kapag nagkaroon ako ng sariling bahay. Magiging masaya ako kapag nakuha ko ang trabahong yon. Bakit ba ikinakabit mo ang kaligayahan mo sa mga bagay na yan? Paano kung ang ninanais mong mangyari ay hindi mangyayari?
Ibig bang sabihin na ikukulong mo na rin ang iyong sarili sa kalungkutan? Happiness is an inside job. Lahat ng nasa labas na gusto mo ay pansamantalang kaligayahan ng andulot nun. Real happiness comes from within. It's about accepting the situation. Pwede ka namang sumaya kahit ganyan ka lang, di ba? Yung iba nga kahit walang-wala, masaya pa rin sila. Stop seeking happiness in the wrong places. Dapat marunong kang magpahalaga sa mga bagay na nasa sayo na. Hindi perpekto ang ating buhay, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng sumaya. Kaya mong kamtin ang masaganang buhay kung gugustuhin mo lang. Nasa sayo naman ang desisyon. Ang maayos na buhay, maayos na trabaho, maayos na relasyon. Pwede mong makamit ang lahat ng mga yon. Kung gusto mo ng maayos na buhay, dapat committed ka rin gumawa ng maayos na bagay. Gawin mo ang mga positibong bagay. Huwag mong tularan ng ibang tao na negatibo lang ang ginawa nila sa kanilang buhay. Mag-isip ka rin ng positibo. Hindi yung puro na lang kamalian sa mundo ang pinupokus mo. Sa araw na to, gusto kong malaman mo ang 7 prinsipyo na dapat i-apply mo sa iyong buhay para naman magbago ang buhay mo. Buhay na puno ng kasaganaan, kaligayahan at tagumpay. Number 1, mawawala ka rin sa huli. Yan ang pinakaunang prinsipyo na dapat mong malaman at tanggapin. Huwag kang matakot sa prinsipyong yan. Oo, magwawakas rin ang buhay mo. Hindi lang naman ikaw tayong lahat naman ay mamamatay balang araw. Maaaring 30 taon mula ngayon. Maaaring 20 linggo na lang ang kulang. Siguro sa susunod na linggo na. O di kaya ngayon. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Walang nakakaalam kung kailan ka mawawala. Uulitin ko, huwag kang matakot sa prinsipyong to. Sa halip na matakot ka sa huling hantungan, yakapin mo ang katotohanan at tanggapin mo na lahat naman tayo ay mawawala rin. Knowing this, we must live fully today. Hindi ito dapat nakatakutan. Sa oras na tanggap mo na may hangganan ang buhay mo, makakapag-isip ka ng maayos. Mas ma-prioritize mong gawin ang mahalagang bagay. It's a recipe to give your all today. To give your very best today. Ibuhos mo ang lahat ng lakas mo sa bawat araw. Give your greatest energy to this day in everything you do. Ibuhos mo lahat ng pagmamahal mo sa iyong pamilya at sa lahat ng tao na masasalubong mo. Ang prinsipyong ito ay nagpapaalala na dapat mag-focus ka lang sa sarili mo. Live your best self in each moment. Mamuhay ka ng maayos. Paano kung wala ka na bukas? Hindi mo na makakausap ang mga taong mahal mo. Paano kung ngayon na pala ang wakas mo? Ano kaya masasabi nila sa'yo? Ano bang mga positibong ginawa mo na iyong maiiwan para lang may maalala sila sa'yo? Habang buhay ka pa, pagaanin mo na ang buhay mo. Kailangan mo nang bitawan ang bigat ng pinapasan mo. Alam mo, lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kwenta kung wala ka na. Really, none of this stuff matters. The only thing that ever matters is how you made others feel and how you felt in your own heart. Hindi mo naman mahahawakan ang anumang bagay sa hukay mo. Ang mga bagay dito sa mundo ay katulad ng katawan natin. May hangganan. Kapag inilapat natin sa ating buhay ang prinsipyong to, mas maiisip natin ang mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Makakapag-focus tayo kung ano ang pinakamahalagang bagay at sino yung mga tunay na tao na kailangang bigyang pansin. Paano mo ba matatanggap na balang araw ay mamamatay ka? May 3 bagay kasi ako napapansin sa mga tao. Yung iba ay namumuhay pa rin sa takot. Yung iba ay tinanggap na lang nila ng maayos. But my preferred way is to follow the path set by God. Because of Him, I have peace. Number 2, kaya mong baguhin ang buhay mo. Kung ano ang gusto mong maging, magiging gayon ka kung gugustuhin mo lang. Kung ano ang gusto mong gawin, magagawa mo yan kung committed ka lang. Kung ano ang gusto mong makamit, makakamit mo yan kung magpursige ka lang. Kung may isang tao man, kahit isang tao lang, na natupad ang kanyang pangarap, ibig sabihin na kaya mo ring tuparin ang pangarap mo. Kung kaya nila, kaya mo rin. Hindi ibig sabihin na madali lang kamtin ang pangarap mo. Pero hindi yan imposible. Ngayong alam mo na posible palang makamit ang pangarap mo, gawin mo na ngayon. You can work toward it. Gumawa ka ng plano. Learn what needs to be done for you to live your most abundant life. May imposible ba? Alam mo ba, kung hahatiin natin sa dalawa ang salitang I'm possible, magiging I'm possible. Ibig sabihin na makakaya mo. Magagawan mo ng plano at aksyonan mo ang mga plano mo. Paano ko binago ang buhay ko?
I decided to change my story. I decided to kill my old self. Binago ko na ang mga bad habits ko. I started reading books. Hindi na ako nagrereklamo. I started to unpack myself. I started reinventing myself. I decided even if I must fail, I will only fail forward. Number 3, ang bagay na hindi mahalaga ay hindi makakapagpasaya. Ibig sabihin na kailangan mong bitawan ng mga bagay na hindi importante sa'yo. Kung ang bagay na ginawa mo ay hindi nakakapagpasaya sa'yo at hindi makakapagpaayos ng buhay mo, huwag mong paglaanan ng oras. Uulitin ko ng isa pa upang maliwanagan ka. Walang bagay na mahalaga kung hindi ito nakakapagpasaya sa'yo. Ibig sabihin, kung hindi yan nakakapagpasaya sa'yo ngayon, habang ginawa mo ang bagay na yon, o hindi ka masaya sa magiging resulta ng ginawa mo, hindi yan mahalaga sa buhay mo. Kailangan mo na yung bitawan. Just about everything worth fighting for is going to require a real fight to win a great prize. Kailangan mong paghirapan at pagsakripisyuhan ang lahat ng bagay kung gusto mo ng maayos na buhay. Bago mo gawin ang isang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo. Makakapagpasaya ba ito sa akin? Kung hindi, tanungin mo ang sarili mo. Ang sakripisyo bang ginawa ko ay makakapagpasaya sa akin? Kung hindi, ano pang hinihintay mo? Bitawan mo na. Sumubo ka na lang ng ibang hobbies. Give some time in understanding who you are and what you want to do in life. Set your priorities and follow your dreams. Number 4, just be yourself. Always be yourself. It means not to be shaped by others, not to give in to peer pressure just because everybody else is doing it. Ang dami ng tao sa mundo na namumuhay sa buhay na hindi nila gusto. Palagi kasi silang nakikinig sa idinidikta ng ibang tao. May mga taong walang nararating sa buhay at sila pa ang magdidikta sa'yo. Ang tanging makakapagpasaya sa'yo, ang tanging makakapagpatagumpay sa'yo ay walang iba kundi ikaw lang. Uulitin ko para maibaon mo talaga sa isipan mo. Kasi napakahalaga nitong ilapat sa iyong buhay. Ang tanging makakapagpasaya sa'yo, ang tanging makakapagpatagumpay sa'yo ay walang iba kundi ikaw lang. Pero ito ang tandaan mo, hindi ka magiging masaya kung gagawa ka lang ng bagay para lang makapagpa-impress ng ibang tao. Hindi ka magiging masaya kung nakikipag-unahan ka sa iba. Hindi ka magiging masaya kung gusto mong gayahin ang iba. Wala kang katulad sa mundong to. You are unique and that's your greatest gift. When you follow your own path, regardless if that fits in with others, you open up space for great things to enter your life. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Huwag kang makipagtalo sa mga taong negatibo. Gumawa ka ng sarili mong desisyon. May sumang-ayon man sa'yo o wala. If you will do this will lead to your greatest life. Now, getting outside your comfort zone is a different thing. And you do it because you want to grow. But don't do it simply to fit in or because it's expected of you by others. Number 5. Nasa iyo na ang lahat. Everything we need to live the life we deserve and desire exists inside us. It was put there for us. The best place to start is on the inside, with yourself first. The real secret to transforming your life is to wake up and become conscious of the patterns that are currently unconscious. Thoughts shape our emotions, and our emotions shape the quality of our lives. Lahat ng hinahanap mo ay nasa sayo na. Pag-isipan mo to ng mabuti. Ang dami nating nakikitang mayaman at sikat na tao, pero sila pa ang depressed sa buhay. Bakit? Iniisip kasi nila na may kulang pa sa kanila. Ibig sabihin na walang material na bagay ang kukumpleto sa'yo. Walang tao ang makakapagkumpleto sa'yo. Ikaw lang ang makakapagkumpleto sa buhay mo. Kung wala kang pakialam sa panlabas na bagay, dahil nakapokus ka lang sa panloob mong emosyon, gagaan ang buhay mo. If you need nothing, you will attract everything. If you focus on your own happiness, you open up space for more amazing things to enter your life. Kung hindi man dumating ang mga bagay na ninais mo, madali mo naman yung matanggap dahil hindi mo naman yun kinakailangan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi mo matatagpuan sa labas. Hindi mo ito mararamdaman dahil sa may ari-arian ka o may marami kang pera. Ang kaligayahan ay matatagpuan mo sa loob mo mismo. It's already within you. It's a state of mind. Huwag mong kalimutan to. Kung masaya ka, tagumpay na yon. Gawin mo lang kung ano ang nagpapasaya sa'yo at ang ibang bagay ay kusang susunod sa'yo. Number 6, huwag mong papasukin ang taong toxic sa buhay mo. Choosing to walk away from them was not a way for you to make their life miserable. It was a way to make your life bearable. Dapat wala ng space sa buhay mo para sa mga taong toxic. Piliin mo lang ang positibong tao na manirahan sa buhay mo dahil sila ang makakatulong sa'yo. Positive people bring more positive energy
Kung hinahayaan mo lang na palibutan ka ng mga negatibong tao, mahihirapan kang sumaya at mahihirapan kang kamtin ang tagumpay mo. Aminin na natin, hindi lahat ng tao, kasama na dito ang pamilya at mga kaibigan mo, ay positibo. Minsan may mga kamag-anak, pamilya at mga kaibigan tayong toxic. They will never share the same positive energy you have. Masakit na katotohanan to. Pero hayaan mo na lang sila na maging ganun. Hindi mo naman kontrolado ang kinikilos nila. Just focus on living your own happiness. Those who are truly aligned with you will never hold you back from living the life you want to live. Huwag mong patayin ang iyong liwanag para lang sa kanila. Panatilihin mong nakasentro ang iyong liwanag sa daan mo. Kung sino man ang makakakita sa liwanag mo, makikisilong sila doon. Tandaan mo lang to palagi. Kung palagi kang dumikit sa mga taong toxic, hindi ka uunlad. Hindi ka sasaya. Hindi lalawak ang iyong kaalaman. Bahala na kung ano ang opinion nila tungkol sa'yo. Kahit sasabihin pa nila na ikabubuti mo to. Alam mo naman kung ano ang ginagawa mo, di ba? They don't know the whole story. They don't know what you went through. They don't know how much you've been struggling. Don't let the peer pressure get to you. You have to do what you think is best, regardless of whether anyone else approves. Number 7. Kung ano ang pinagpukusan mo, mahahanap mo. Madali namang intindihin, di ba? What you focus on is what you see. Kung sa negatibo ka na lang nakapokus, ang daming negatibo ang mahahanap mo. Kung nakapokus ka sa galit, sa karahasan, at sa kalungkutan, ang daming mahahanap mo. Sa kabaligtaran, kung sa positibo ka na lang nakapokus, ang daming positibo ang mahahanap mo. Kung naghahanap ka ng kabutihan, kapayapaan, at kasiyahan, ang dami ring mahahanap mo. Whatever meaning you give your life becomes your life. Dalawa lang kasi ang pagpipilian mo sa buhay. Kabiguan o aral. Kalungkutan o pagkahubog ng bago mong pagkatao. Ang buhay ay pwedeng magpahirap sa'yo at pwede ring tutulong sa'yo. Ikaw lang ang makakapagpasya kung alin ang pipiliin mo. Positibo o negatibo. There's no such thing as reality. We choose our own reality by the meaning we give each moment in our lives. Mag-focus ka lang sa kabutihan na nangyayari sa buhay mo. Notice the good in other people. Palaging magpasalamat sa mga bagay na nakamit mo na. Tingnan mo ang mga hamon bilang panibagong pagkakataon na tutulong sa'yo na uhuhubog sa bago mong karakter. What you give your attention to will become your experience in life. Practice seeing the good in your life. Think the best. Expect the best. And always ask yourself, how can this benefit my life? Iwanan mo na ang dati mong pagkatao. Mahalin mo ang tunay mong pagkatao. At salubungin mo ang bago mong pagkatao. Ayon sa pag-aaral, libo-libo ang iniisip natin bawat araw. Ang mas masaklap, 80% ng mga iniisip natin ay negatibo. Napakasaklap, di ba? Ano nga ba ang negative self-talk? Ito yung sinasabihan natin ang ating sarili na wala tayong kwenta, na hindi tayo magaling sa lahat ng bagay, na hindi tayo matalino, na wala tayong talento, na hindi tayo attractive. Palagi nating sinasabi sa ating sarili na hindi tayo deserving sa mga bagay na gusto natin. Palagi nating iniisip na hindi natin matutupad ang ating mga pangarap. Wala tayong tiwala sa ating kakayahan. Wala tayong tiwala sa proseso ng Diyos. Palagi nating iniisip na imposible na magtagumpay tayo. Pero gusto ko lang malaman mo na ang negatibong pag-iisip ay may malaking epekto sa buhay mo. Kung iniisip mo na matutupad mo ang iyong pangarap, mararamdaman mong ipupush ka pa ng utak mo na gumawa ng paraan, na magsikap para makamit ang pangarap mo. Kung iniisip mo na hindi mo matutupad ang iyong pangarap, mararamdaman mong ipupush ka pa ng utak mo na manatili lang sa buhay na yan. Na wag na lang sumubok gawin ng isang bagay. Nakita mo ba ang diferensya? Kung positibo ang iniisip mo, positibo rin ang resulta nito. Kung negatibo ang iniisip mo, negatibo rin ang resulta nito. Kaya isipin mo palagi na deserve mo ng maayos na buhay. Siguradong makukuha mo yan. Ayon sa pag-aaral, ang ating isipan ay may malaking impact sa ating katawan. Napapansin mo ba? Sa tuwing negatibo ang iniisip mo, makikita mo sa resulta kung paano direktang naiimpluwensyahan ng iyong mga iniisip ang iyong blood pressure, pag-igting ng iyong kalamnan, temperatura ng katawan mo, ang bilis ng iyong paghinga, heart rate, pinagpawisan din ng iyong mga kamay. Napapansin mo ba yon? Lahat ng negatibong epekto ay galing sa negatibong pag-iisip natin. Lalo na kung nag-iisip ka ng nakakatakot na bagay, kapag may galit kang kinimkim, kapag may anxiety ka, kapag guilty ka, tumataas din ang level ng iyong stress. Mararamdaman mo ang pag-iiba ng iyong katawan.
humihina ka. Totoo ito, ang negatibong tao ay lalong makakaranas ng depresyon at mas lalo silang hindi nasisiyahan sa kanilang buhay. Sa kabaligtaran naman, kung lahat ng iniisip mo ay positibo, magre-release ang katawan mo ng endorphins. Tinatawag natin itong happy hormone. Napapansin mo ba, kung positibo ang iniisip mo, masaya ka rin at magaan ang pakiramdam mo. At kung masaya ka, doon lalabas ang endorphins. Kaya nga naging masaya ka kapag positibo ka, di ba? Ano ang magiging resulta? Mas lalo kang confident sa sarili mo. Malinaw ang pananaw mo sa buhay. Motivated ka rin sa buhay. Determinado kang banggain ang lahat ng hadlang sa buhay. Pero alam ko ang nasa isip mo, hindi madali maging positibo. Karamihan sa mga tao ngayon, madaling mapuna ang pagkakamali ng ibang tao o mismo sa kanilang sarili. Pero sa totoo, pinupuna mo ang iba pero sarili mo pala ang sinisira mo. Bakit? Dahil hindi ka nakapokus sa sarili mong buhay. Pero ang mas maganda sa pangyayaring ito, ikaw ang nagkukontrol sa pag-iisip mo. Hindi ka ba natutuwa sa nalaman mo ngayon? Ikaw ang nagkukontrol sa sarili mong buhay. Lahat ng reaksyon mo tungkol sa anumang nakikita mo ay galing lang din sa'yo. Ibig sabihin, kaya mo ring palitan ang negatibong iniisip mo ng positibo para naman maging maayos ang takbo ng iyong buhay. Ngayon, may ibibigay akong 5 uri ng negatibong pag-iisip. Nang sa ganun ay malaman mo at nang malabanan mo ang mga ito upang mamuhay ka ng matiwasay. Pakiusap lang, huwag mong ihinto ang videong ito dahil ang lahat ng malalaman mo sa videong ito ay napakahalaga. Number 1, palagi na lang akong ganito. Palagi na lang ako mahina. Palagi na lang ako naghihirap. Palagi na lang ganito ang sitwasyon ko. Palagi mo bang iniisip yan? Alam kong marami pang tumatakbo sa isip mo ngayon. Pero alam mo ba na ang pinag-iisip mong ganyan ay hindi naman totoo? Ito'y gawa-gawa mo lang. Ikaw lang ang gumagawa ng mga hadlang sa buhay mo. At ikaw din ang may kakayahang wasakin ng mga ito. Number 2, wala na akong pag-asa. Lahat na lang ng nakikita mo ay itim dahil nakapokus ka sa kadiliman. Sobrang abala mo sa kakatingin ng kamalian ng ibang tao at pati kamalian sa sarili mo. Wala ka nang nakikitang tama sa paligid. Kahit ano ang gagawin mo, mali pa rin lahat ang nakikita mo. Pero ang katotohanan, ang buhay ay may dalawang sides. May magagandang pangyayari at may opposite din naman. Hindi sa lahat ng oras, negatibo ang mangyari. Hindi rin sa lahat ng oras, positibo ang mangyari. Napakabalanse ng buhay. May kaliwa, may kanan rin. May dilim, may liwanag rin. May itim, may puti rin. May Diyos, may demonyo rin. May positibo at negatibo sa lahat ng bagay. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit sa negatibo ka lang nakapokus? Alam mo naman na ikaw ang lumilikha ng iniisip mo. Paano kaya kung tingnan mo rin ang kaliwanagan? Paano kaya kung tingnan mo rin ang kagandahan ng pag-asa? Pangako ko sa'yo, magbabago ang buhay mo at mag-i-improve ang kalusugan mo. Number 3, alam ko na lahat. Akala mo ba hindi yan negatibo? Negatibo yan. Inuunahan mo ang pangyayari na hindi mo pa nga alam. Iniisip mo lagi na may iba na ang jowa mo. Iniisip mo kasi na alam mo, pero wala ka pang alam. Malakas lang ang kutob mo. Kaya na-attract mo ang isang bagay kasi parang yan ang pinangarap mo mangyari. Law of attraction lang naman. Di ba? Lahat ng iniisip mo, pati kinakatakutan mo, ma-attract mo. Kahit alam mong imagination mo lang yung lahat, pinaniniwalaan mo pa rin. Hindi mo ba alam, sa kaka-predict mo ng pangyayari, hindi mo na pala nakontrol ang nangyayari sa'yo ngayon. Huwag kang gumawa ng bagay na ikakasira ng balanse mo. Kasi sa totoo lang, hindi natin alam ang mangyayari sa ating hinaharap. Bakit pa natin alalahanin ang mga bagay na hindi pa naman dumating? At minsan hindi naman mangyayari. Isang malaking joke, di ba? Kailangan mong mag-focus sa nagaganap ngayon. Number 4, mind reading. Iniisip mo ba palagi na alam mo kung ano ang iniisip ng iba? Iniisip mo na hindi ka nila gusto, na binabackstab ka nila. Paano mo naman nasabi yan? Naiisip mo yan dahil siguro ay ganyan rin ang ginagawa mo sa ibang tao. Dito pa lang, mapapansin natin na magkaaway kayo ng utak mo. Huwag mong pilit basahin ang galaw ng iba dahil ang galaw nila ay hindi para sa'yo. Iniisip mo na ikaw ang pinagtitinginan nila habang dumadaan ka. Huwag ka namang masyadong assuming. Pinaglalaruan ka lang ng isipan mo. Sa totoo lang, hindi mo alam kung ano ang laman ng isipan ng tao. May sariling buhay din sila katulad mo.
Ang swerte mo naman kung ikaw lang ang laman ng kanilang utak, di ba? Hindi ka psychic. Ang tanging paraan para malaman mo kung ano ang iniisip nila ay harapin mo sila at magtanong ka sa kanila ng direkta. Number 5, palagi akong nagkakamali. Sigurado ka bang wala ka nagawang tama sa buhay mo? Kahit isa. Bakit ka nakapokus sa mga mali mo? Ano bang meron dyan? Hindi ba't may natutunan ka naman? So ibig sabihin na positibo ang resulta nun. Nakapokus ka na lang ba sa kamalian na nagdudulot ng kahihiyan? At yan ang kinabagsak ng loob mo dahil hinayaan mo ang iyong pagkakamali na kontrolin ang buhay mo. Palagi mo na lang bang sinasabi sa sarili mo na tarantado kang tao, na hindi ka magtatagumpay sa anumang bagay, na hindi ka deserving sa maayos na buhay? Yan ba ang dahilan kung bakit sumusuko ka na lang kahit hindi mo pa nga naumpisahan? Halos lahat ng tao ay sinasayang ang kanilang buhay dahil lang sa pagkakamaling nagawa nila noon. Marami na ako nakikita na ganyang tao. Kung ano man ang ginawa mo noon, kahit gaano pa kadumi yun, tandaan mo, hindi mo na yan mababago. Pero mababago mo ang sarili mo. Nakuha mo ba ang punto ko? Be the best version of yourself. Ang gusto ko lang malaman mo ngayon, lahat tayo ay hindi perpekto. Pero hindi na kailangan na isipin pa yan dahil alam na natin yan. Sa bawat oras na papasok sa isipan mo ang negatibong bagay, sabihin mo sa sarili mo, tumigil ka na. At agad mong palitan ng positibong bagay.